3, 2, 1. Welcome po mga ka-watch repair, yung mga gustong matutong mag-watch technician. Ako po yung dating manggagawa ng relo at hindi lang yung ang alam ko, pati pananahi marunong din ako, kaya nangako ako no na magtuturo din ako ng kung paano maggawa ng relo. Ito na yung time ngayon na sa mga gustong matuto, ituturo ko sa inyo yung pinaka-prinsipyo kung paano kalasin ang relo na walang magtatalsikang pisa. Kasi hindi basta-basta ang pagkalas ng relo. Kung hindi mo alam ang prinsipyo ng pagkalas, tiyak na magtatalsikan niya ang mga pisa niyan. Kasi may laman yan sa loob bago tumigil yan. Tiyak na may laman sa loob yan. At masikip yan, mahigpit ang nasa loob yan. Kaya pag hindi mo naluagan yan, yung tinatawag na barrel drum, tiyak na magtatalsikan yan. So ngayon, ang aking ituturo ngayon, yung una, yung pinaka-prinsipyo lang muna sa pagkalas ng relo. Yun lang muna ang ating unahin. Yun ang pinaka-the base na unang matutunan sa lahat ng gustong matutong magawa ng relo. Hindi ito ginagawa ng ibang mga nagtuturo dyan ng pag-repair ng relo. Pero ako, sikreto kasi ito. Ito yung pinaka-sikreto na kailangang matutunan sa lahat ng gustong matutong mag-repair ng relo. Ituro ko sa inyo ng rektahan kasi natutunan ko ito na walang bayad. Kaya i-share ko rin sa inyo na walang bayad na diretso na matutunan ninyo talaga kung paano maggawa ng relo na hindi magtatalsikan ang pisa. So bago tayo mag-umpisa, pakita ko sa inyo muna yung aking mga herramienta, yung mga tools ko nung unang ako gumagawa pa ng relo. Ito yung meron pa akong box para linalagyan ko ng mga ito pa kayong battery ko, Maxil. Tsaka ang ating kakalasing relo ngayon, mismo relo ko na umaandar ito, pero dahil prinsipyo lang naman ang gusto nating matutunan, tuturo ko sa inyo. So yan ngayon ang ating kakalas. Ito ngayon ang ating kalasin ng Seiko Diver na relo. Yan ito yung ating kakalasin ngayon. Maandar po yan. Prinsipyo lang ng relo ang ating kailangang matutunan para matutunan natin kung paano magkalas. At ito yung aking mga herramienta. Ito yung sa mata nung una na ngayon mahina ng mata. Ito gagamit ako ng lens magnifier glass. At meron akong sahuran dito ng mga pyesa. At meron akong pambomba. Yan. At ito, ginagamit ito pangbukas. Opener ito kung halimbawa ang relong bubuksan mo ay diver. Rolex pala. Ito kagaya ng Rolex. Ganito kasi ang Rolex. Sa gilid may ganyan. Ayan pagkita ko sa inyo. Yan. May kanal-kanal sa gilid. Kaya ito ang ginagamit para sa Rolex. Igaganon lang ito. Tapos pipihitin ito sa gitna, luluwagan, hihigpitan para makagat niya yung yung cups, yung sara. Yan mga ganyan pagka ganyan, yan. Bukas na. Yan. Ito yung mga herramienta ko nung unang panahon. At saka ito naman para ito sa mga cups na takip-takip lang, yung sinasalpak lang, pansikwat ito, ginaganyan. Pansikwat pang ganyan. Para masikwat siya. Yan. Ito wala itong battery, kailangan aayusin ko pa to. Pangbahay lang to. Ayan yung mga herramienta ko. Ito yung aking mga screwdriver ko. Isa yung mga screw ko. Kakaiba ito sa screwdriver na ginagamit pang motorsiklo. Ito umiikot ito sa ang ulo nito. Ay, ito yung mga tools natin. Kailangan meron ka nito kapag pa-practice tayo o di kaya gagawa na tayo ng relo. Kailangan meron tayong itong mga herramienta o mga tools. Ayan, mga tools ko, mga screw yan. Saka ito yung mga pyesa kong na-kolekta. At saka ito yung opener ko. Ayan, pangbukas.
Yan, ito may ngipin siya, magpapalit ka ng mga ngipin. At ito yung ating ang bukas. Ito na-adjust to, umiikot to. Kung halimbawa malaking relo ang bubuksan natin, kagaya nitong isa, diver itong ating bubuksan ngayon, ito ngayon yan, luluwagan natin yan. Yan, nganga yan nganga yan. Yan o. Yan o. Ito may kanal, kailangan itong ipagkasya lang diyan. Yan o. Yan, hindi pa magkasya, so kailangan para magkasya siya, higpit-higpitan natin ng kaunti. Yan. Para kumasya siya dyan. Yan. Kasi may kanal to mga ka-watch repair. Yan o. Yan, meron kasi itong dito. Ano natin dito? Paluwagan natin. At sa ito, kasi 3 ngipin yan Yan, kumasya na siya sa kanal. Tapos dito na naman, para kumasya naman yung kanal dito, dito na naman tayo mag-a-adjust. Yan, mag-a-adjust na naman tayo dyan Ayan. Paluwag lang paluwag, pasikip lang ang pihit nito. Yan. Pag nakakagat na yan, yung 3 ngipin na yan, nakakagat yan, kahit bitawan mo yan, hindi na yan malalaglag kasi nakakagat na siya doon sa kanal. So, kaya pihitin mo na malambot lang, kahit matigas ang yan, nabubuksan na yan. Yan, nabubuksan na yan. Yan. Tanggal na. So, ito yung ating ngayon. Ito ngayon yung ating umpisahang kalasin. So, ayan. Saka meron akong Mobius oil. Mobius oil yan. Saka meron akong latagan ng mga pyesa. Saka meron akong pang manumanong pihit. At saka meron akong body holder. Ayan. Naluluwagan din ito. Ayan, ganyan para kagatin o itungtong lang dito yung yung body ng relo. Tsaka meron akong pangtanggal ng yung kamay. Pero isa-isahin ko, hindi tayo didiretso kasi mahabang proseso ang pag-aaral ng relo. Bagamat ito'y madali lang, pero kailangan nating sinseruhin, yung kailangan yung pagtuturo ay sunod-sunod para mas lalong madaling maunawaan ng sinong matutong maggawa. Pangtanggal ito ng kamay, yung ayan, yung umiikot na yan, na yan, pipick upin niya yan. Mamaya, sasampul ko lang. Ayan yun. Ito yung aking bais para pangtanggal ng steam. So, may mga iba-iba pa ako. Meron akong tweezer. Ang aking tawag nito, yung brush ay medyo luma na, napudpud na kasi nakatago nga. So, ito yung brush ko panglinis ng pyesa. Ito yung pag naghuhugas ka, ito yung iyong ipangkahig. So medyo pudpud na, pero hindi naman tayo pa muna ngayon maghuhugas. Ang sa atin ngayon ay magkalas tayo ng relo para matutunan natin ang pinaka-prinsipyo ng pagkalas ng relo. So, iyan yung ipinakita ko sa iyo, yung mga tools ko nung ako'y gumagawa pa ng relo. At ngayon, diretso tayo kagad sa pagkakalas. Dahil nabuksan na nga natin yung ating diver watch, ang ko ngayon ay paano unang-una natanggalin natin ang rotor niya o rewinder, yung taga-ikot. Yan yung gumagalaw yan nakita mo, gumagalaw yan. Yan yung may ikot na pag ganun. Yan yung nagkakarga para mag-automatic. Yan ang nagkakarga. Kasi habang iniikot niya yan mga ka-watch repair, ito yung kanyang ito yung kanyang iniikot makikita ninyo yan pag
Itong dalawa na to, yan o, yan dulo nito, yan, at saka itong dulo nito, yan o, ito, at saka ito, yan yung tinatawag na puliber. Yan yung iniikot-ikot nito. Yan yung hila tulak puliber. Yan, hila tulak habang maggagalaw-galaw yan siya para makakargahan itong tinatawag natin na ito red seat wheel. Ito yung tagakarga dito sa loob nitong ito yung barrel drum. Ito yung puno kasi ang laman nitong barrel drum ay spring na mahaba na iniikot, kaya nagkasya dyan sa ganong kalaki. Kaya yun ang kailangan luwagan natin. Kaya kailangan natin ang prinsipyo ng pagkalas ng relo para hindi tayo basta tanggal ng pesa, tanggal ng tornilyo, kundi kailangan maunawaan natin ang prinsipyo para malaman natin kung saan tayo magsimula. So dito na tayo, simula na tayo. Unang-una, itong gagalawin natin. May mga iba't ibang klase ang mga ng relo. Ito sa ganito, diver, kasi ang makina nito ay ang makina nito ay 7H26A na makina. 7H26 ang size ng makina. 17 jewels ito. Ayan o, may natin 7H26A. So ito, bago natin matanggal itong itong pihit na to, ang napitpit niyan, itong gitna nito mayroon siyang hiwa. Yan ang ating pipihitin. Yan o, nakatutok na yung aking pangtanggal ha. Pihitin natin ito. Pagpihit natin dyan, ganyan lang o, ganyan lang na parang screw siya ba? Pwede siyang screw rin dito. Ayan, naluwag na siya. Sundan na lang natin ang screw para mas madaling matanggal. Yan, ito. Yan, ganun na lang natin ating screw na may sa ulo. Pag ganun ang hawak sa screw. Ganun ang paghawak. Tapos sabay pihit yan Yan. Kita na, pihit na. Yan, nagsimplang-simplang na dahil matatanggal na siya. So yan. Atin na itong buhatin. Yan ito ang rotor, pang automatic rewinder, taga-ikot. Yan, tinanggal na natin. Yan. At sa pagkalas ninyo, kailangan tandaan ninyo kung alin yung nauna, kasi yun ang nauna, yun ang pinakahuling ikakabit. So nakita natin gumagalaw yung makina pero medyo mabagal lang kasi walang linis. So kailangan, halimbawa magpapalinis ang isang tao, so kailangan ganito, alam niyo kung paano siya simulaan. So pangalawa, unang tornilyo na tinanggal natin yung sa rotor. Pangalawa, itong sa bridge ng complete balance wheel. Ito yung complete balance wheel, yung umiikot na yan, complete balance wheel ang tawag niyan. Yan, dito natin itong tornilyo na ito yung ating kakalasin. Yan, ito yung ating luwagan. Ayan, gamit tayo ng mas maliit pa na screw para magkasya sa ulo kasi mga maliliit ang screw nito. Sobrang kilig na ang kamay ko mga kawats repair, kaya tinigil-tigilan ko na itong trabaho na to. Pero kung pang bahay-bahay lang, pang amin lang, ginagawa ko pa rin. Pero ito, kailangan natin luwagan ang tornilyo para makalas natin, para matanggal natin. Ito yung pinakapangalawa ha, sa ganitong size o ganitong ng makina. Kasi paiba-ibang mukhang to Yan, natanggal na natin ang tornilyo. Tandaan ninyo kasi ito ang pinaka-importante, basic
Pero ito yung pinaka-the base, pinaka-importanting malaman sa lahat ng gustong matutong mag-repair ng relo. Yan. Natanggal na natin yung tornilyo. Alisin na natin siya. Buhatin na natin. Hindi pa siya totally natanggal. Ikutin pa natin. Kulang pa yung pihit. Kilig ang kamay ko, kaya dahan-dahan lang ako, ha. Kasi pag nagkamali ako dito, tatalsik ang pesa nito, tatalsik itong tornilyo na to. Yan, kailangan kong dahan-dahanin din. Dahan-dahan lang talaga. Kasi kilig ang kamay. Pero sa mga master na, parang wala lang yan. Dati, dinadampot-dampot ko lang yan. Ito na. Natanggalan natin. Lagay na natin dyan. So, para na hindi ka malilito, yung tinanggal mo, dito mo rin, kasi sila ang magkasunod, dito mo rin siya itatabi. So, kailangan itong ano na to, itong ating ano na to, balance wheel na to, ay mabuhat natin ng maigi. Ganyan lang, oh. Yan, dahan-dahan lang, ha. Dahan-dahan lang pag tapos yan, nabuhat na natin. Yan, nabuhat na natin. Itatabi lang natin doon. Kasi ang hitsura niya, no, tingnan mo kung makita mo yung hitsura nito. Yan, kung makita mo yung hitsura niyan. Yan, meron siyang tuloy sa dulo. Yan yung balance stop. Tapos dito sa may gilid, may J-wheel dyan na napakaliit. Na yung J-wheels na yan, napakaliit na yan, dito yan siya kumasya sa pulley fork kung tawagin. Kung nakita mo ito, ito yung pinakamaliit na pesa. Isa sa mga pinakamaliit na pesa sa dulo. Yan yung pumapalop, yung pitik-pitik habang umiikot-ikot yan ito. Ano, pagka nasagi ng kaunti yan, pipitik, lilipat sa kabila. Ayan, lilipat sa kabila. Pipitik yan, lilipat sa kabila. Kaya gumaganong-ganon yan siya. Kaya itong wheels niya dito, nagpapatuloy na umiikot habang ginapalo-palo niya ng paganyan. Ayan. Yan yung ating ngayon. Ating bantayan na huwag tayong magkamali dyan. Kasi ito yung susunod na tornilyo. Nakalas na natin yung pangalawa. Ito yung pangatlo. Kakalasin natin. Dandahan lang kamay ko, mga ka-watch repair, kasi palyado na kamay ko, masyado ng kilig na masyado. Dandahan lang talaga ako, pero ginagawa ko ito para lang na kung gusto niyo matuto talaga nito, matututo talaga kayo. Gawa ng dinahandahan ko at pinaliwanag ko ng mabuti. At ito ng pangatlo na tornilyo yung inalis natin. At ito yung pang-apat, kasi dalawa ito sila. Yan. Yan, oh. Nilagay ko na dyan. At yung isa pa, nilagay ko diyan. At ito, bubuhatin natin ito. Huwag tayong magkamali na buhat na tayo ng buhat. Kasi may yung tinatawag kong ang pallet fork na yung nasa gilid na yan, yung nasa kanal na to, mabilis tumalsik yan kasi may laman ang ating tawag nito, yung barrel drum. Ngayon, ituro ko na ang pinakasikreto bago natin buhatin itong bridge na to. Dapat kanina ko pa ito ginawa, pero medyo sa tagal ko na hindi gumagawa, mas nauna ko pa ito. Pero ito, balikan natin. Yung barrel drum nito may laman. So ngayon, yun ang unahin natin luwagan. Ang gagawin natin para lumuwag yan, kasi itong click na to, yan yung pumipigil. Yan yung pumipigil. Para hindi siya tuloy-tuloy pumihit. Ito, yung click, oh, yan, oh. Mamaya, pakita ko sa iyo yung mamaya pag puluwagan muna natin. So, ang gagawin natin ay ganito. Pihitin natin ito. Para lumuwag siya.
Pihitin natin yan. Tulak natin ito, itong maliit na to. Tulak natin ito para hindi siya makakalang. Itong maliit na to, pagkatapos nating maitulak yan, bitawan natin ito. Pag nabitawan na natin ito, pipihit na yan siya ng kusa. Yan, pag kumusa nang napumihit yan, ayan, maluwag na siya. Kaya pag maluwag na yan sa loob, wala na siyang laman sa loob, yan, all-day na siya, wala na, hindi na kumakagat to. Ano na siya, maluwag na siya. Yan. Pwede na itong buhatin. Saan na yung natin tweezer? Puro lang ko, hindi matulis. Yan. May laman siya kaunti. Hintayin natin siyang umiikot. Pag tigil niya, saka natin buhatin itong mga pisa. Ayan o. Saka natin buhatin yan. Ito yung sinasabi kong paulit pork. Napakalit na bagay o. Yan o. Parang kutok. Parang bunho kung tawagin sa mga Bisaya. Ayan, napakaliit. Yan. Tapos ito yung bridge. Tanggalin natin. Yan. Yan yung prinsipyo na sinasabi ko mga ka-watch repair. Na kapag hindi natin naunawaan ang pagkalas ng relo, magtatalsikan yan dahil hindi nga natin naluwagan. Tama yan o. Yan o, gumagalaw ang mga pesa o. Gumagalaw. Gumagalaw ang mga pesa niyan. Pag yan o, pag inikot mo, yan o, yan o. Yan o. Gumagalaw yung mga wheels niya sa loob, yan o. Yan o. Kita mo. Yan. Kaya kailangan siyang maluwagan muna para hindi magtatalsikan, kasi pag nabuksan mo siya ng bukas, wala kang, di mo alam kung saan ang unahin tornilyo na tatanggalin dyan. Pag ikot ng pagkatanggal ng isang nakapigil sa kanya, pag lumuwag yung lahat, nako, iikot yung lahat ng pesa. Pag ikot na lahat ng pesa, kung may maliit na pesa na katulad nitong palit pork na to, pag napalo yan ng wheels, tatalsik ng malayo yan, hindi mo nahanapin. Mahal pa naman pagbilihin yan. Sa relo, pag bumili ka, kung buong makina ang bilihin mo, mura lang. Pero pag piraso-piraso ang bilihin mo, napakamahal ang abutin sa isang relo. Sa isang relo nga ganito, driver, baka 5,000 ang abutin mo nito. Pero pag bumili ka nito ng pesa, 1,000 mabibili mo. Pag sa mga barat na mga nagtitinda nito, meron pa kang wala pa 1,000. Pero pag sa piraso ka, baka 5,000 mo, baka hindi pa magkasya. Yan. Kaya itinuturo ko yung pinaka-prinsipyo dahil dito marami akong tinitingnan ng mga tutorial ng pag-repair, ay hindi itinuturo to yung prinsipyo kung paano kalasin ang relo. Kaya sa akin, ituro ko ang pinaka-prinsipyo para mas lalo kayong madaling matuto ng pag-repair ng relo. So hanggang dito lang tayo muna. Sunod na yung kasi kailangan step by step tayo, hindi huwag tayong dire-diretso kasi kailangan natin ng magandang paliwanag. So dito tayo muna sa prinsipyo. Pagkatapos nito, saka tayo magkakalas. Kasi mas mahabang oras din ang kailangan doon sa pagkakalas para maunawaan din natin, kasi alam mo, bawat pyesa mayroon siyang may layer kasi ito, ilang layer to may 3 layer, may 4 na layer, lalo na pag mga orient, yung mga luma, mga tugaris, tisot, may 4 na layer yan. Ay sa likod pa, may 3 layer, 4, 5 din. Basta maraming yan siya. Kaya hindi basta-basta ang paggawa ng relo. Kailangan dito lang talaga lakas ng loob na kahit hindi mo memoryado, lalakas mo lang ng loob na dito, ito isunod ko. Pag hindi magkasya, baka try na try hanggang sa mapagkasya talaga. So yun ang mga kawas repair, ang aking
ituro sa inyo ngayon yung prinsipyo na pinaka-pangunahing kailangan na isang gustong matutong pag-repair ng relo. Maraming salamat sa inyong panonood. Sa sunod na video ulit.